Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So pag-usapan natin ito nakakaiyak po na binahaging kwento ng isa sa mga SQ po natin na si SQ Jean Drilon. Ayon nga po sa kanya, "Till my heartache ends, I remember when I was 7 and recognition day yun, umiiyak ako kasi wala pa si Papa. Ang dami ko pa namang medals. Di siya dumating. But instead na mawala ng gana, lalo ako nag-aral ng mabuti. Consistent first honor at sumasali sa mga school competitions hanggang high school at college. Hoping na one day, babalik siya. Adult na ako nung nagparamdam siya at di ko siya tinaboy. Nakapag-celebrate pa kami ng birthday niya after niya mag-watch sa akin sa studio months before siya kunin ni Lord." So hindi niya po pala lubusang nakasama mga kadabarkads yung kanya pong ama na namayapa nitong mga nakaraang buwan lamang. Kaya naman po ramdam natin yung pananabik sa puso po ni SQ Jean Drilon. Matalinong bata po pala ito at consistent honor simula elementary, high school, and college. Ayon pa nga po sa kanya mga kadabarkads ay binisita daw po siya sa kanyang panaginip ng kanyang ama at ng kanyang lola. Sabi nga dito, "Papa, thank you for visiting me in my dreams. Pag may mga times na down ako, pati si lola ganun din. I'm happy still seeing your faces, feeling your touch. Hug kahit sa dreams na lang. Thank you for guiding me always. I love you and I miss you both." So nakaka-touch po at nakakaiyak yung mga mensahe po dito ni SQ Jean Drilon at kung ano man po ang pinagdadaanan ni SQ Jean, sana po'y mapagtagumpayan niya po itong lahat mga kadabarkads. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang mga magiging kaganapan ni Jerome Ibardome ngayong June 24, 2026 Wednesday. So bukas mga kadabarkads, no? Dito po siya sa RJ Bistro Duzitani Hotel Makati. Magpe-perform po siya kasama po ni Mr. RJ Jacinto. And also magkakaroon po ang mga Geromantics ng first founding anniversary. So invited daw po ang lahat. Ayon nga po kay Ma'am Christina Ignacio, "Good news Geromantics, akalain nyo yun? Nakakaisang taon na pala tayong magkakasama, isang pamilyang nabuo dahil sa pare-pareho na lawak ng paghanga at pagmamahal kay Jerome Ibardome. Sama-sama tayong magsaya, maglaro, magkantahan, October 10, 2026, 9 to 4 p.m. To be announced, 1,000 pesos po atang entrance fee. Ayon nga dito, maraming nag-aabang, nakakaiba sa araw na ito. May mga palaro, may sayawan, may kantahan, may concert at maraming ipapamigay na cash prizes. Di lang yan, bibigyang parangal din natin ang mga tao na may pambihirang contribution sa kabuuan ng ating samahan." So ayan po mga kadabarkads, invited po ang lahat kung kayo po ay supporters at nagmamahal kay Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pangbubuli ni Kim Chu kay Raisa May Dizon. Yes po, yan po yung term na ginamit ng isa sa mga page. Babasahin ko lamang po sa inyo. Raisa May Dizon binuli ni Kim Chu. Kamukha raw ni Lotus Pit si Raisa. So sabi po kasi ni Brent, si Lotus Fit. Tapos sabi naman po ni Kim Chu, ay bakit Raisa May? Hindi ko alam kung saan talaga kinukuha ni Kim Chu ang humor niya. Kasi hindi talaga siya magaling as host. Syempre, ipagtatanggol pa rin niya ng mga fans niya sa bagay, ba't nga naman siya ibabash, wala naman siyang ginawang tama. So kahapon pa po binabash at binabatikos talaga itong si Kim Chu dahil sa kanyang sinabi kay Raisa May Dizon na inahel tulad nga po dito kay Lotus Pit. Syempre mga kadabarkads, kung merong mananagot din, kasalanan din po yan ng
writer. Hindi lamang po si Kim Chiu, writer po ng naturang programa. Yung lumalabas po kasi sa teleprompter, yun po yung binabasa ni Kim Chiu. So, yun po ang dapat sisihin. Pero syempre, hindi po natin tinotolerate yung ginawa nitong si Kim Chiu dahil maling-mali naman po talaga yun, mga kadaver gods. Dahil bakit niya nga naman itutuloy na basahin, 'di ba, kung makakasakit po siya sa iba, 'di ba? Ganun yun, mga kadaver gods. Sabi nga po ng ilang TBJ Defender, lagot ang It's Showtime sa ginawa nila na research namin regard sa Lotus Pit. Isang Chinese tradition regard sa pabend ng paa, pero ngayon ay ban sa kanilang bansa dahil sa kritisismo at health-related concern, lalo sa paa. MTRCB is waving sa It's Showtime dahil sa panglalait ni Kim Chiu kay Raisa May Dizon. Samantalang, ipeplex ko naman po sa inyo, mga kadaver gods, ang nakita ko po sa isang pahayagan na kung saan headline po ang ilan sa mga daber gods natin, katulad po ni Bimbi and Raisa May Dizon, and syempre si Atasha Mulak, mga kadaver gods. Headline din po nila. Samantalang ipiplex ko naman sa inyo, mga kadaver gods, itong drawing po ng isang fan ni Raisa May na talaga namang hawig na hawig po at kuhang-kuha niya talaga yung itsura ni Raisa May nung kabataan pa po ni Raisa. I mean, nung bagets pa po si Raisa May. Sabi niya nga dito, wow, Resho May, thank you. Na-appreciate yan ni Raisa May at shinare niya nga po yan sa kanyang Instagram story. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Bimbi na kung saan ay nagpe-prepare na daw po para maging singer. Ayon dito, Bimbi Aquino who's taking a chance to rejoin the showbiz industry was recently spotted taking a vocal coaching session. The Celebrity Sons talent management company Cornerstone Entertainment shared a glimpse of his vocal lessons with award-winning singer-songwriter and vocal coach Tor Dulay. Bimbi is signed under Cornerstone Entertainment as one of its artists as seen on the official website of the talent management company. Pero wala naman pong inamin na nag-sign siya ng kontrata, pero ayon po sa mga lumalabas, nag-sign daw po ng kontrata. Ayon pa dito, present here at Cornerstone Entertainment is the one and only Bimbi Aquino. We wonder what he's here for. Coached by Tor Dulay, stay tuned, Cornerstone Entertainment shared in their caption. In the photos, Bimbi can be seen taking his voice lesson seriously as Tor guided him through the process. The vocal coach then shared on his personal Instagram account another photo of the celebrity newcomer as he posed with an approving thumbs up. Vocal coaching session with Bimbi at CS Studio Tor shared. It's still unclear if Bimbi will be taking on the singer path as of this writing, but fans expressed their support in the comment section of Cornerstone Entertainment posts. Previously, Chris Aquino revealed that her son has planned to enter the showbiz industry to help with the medical bills she has been getting treated for her autoimmune diseases. So ayan po, mga kadaver gods, yung mga balita po na nababasa po natin. So meron nga kayang plano si Bimbi na pasukin ang pagiging singer dahil nitong mga nakaraan nga po ay talagang ginaguide po siya ng ilang mga coach para po sa vocal session. About naman po kay Raisa May and Bimbi, mga kadaver gods, abangan po natin siya sa mga susunod po na araw dahil lalabas po siya sa programang Itbulaga. Yan po yung malaking comeback ni Bimbi sa programang Itbulaga at abangan din natin kung makakasama niya ba si Raisa May sa studio po ng Itbulaga. So anong masasabi niyo dito, mga kadaver gods? Please comment down below.